Iginiit ng legal camp ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaring isailalim sa criminal prosecution ang isang nakaupong Vice President. Dahil dito ay hiniling nila sa Quezon City Regional Trial Court na dinggin ang oral argument sa kanilang motion to quash sa grave threat cases. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, nakabatay sa lack of jurisdiction ang naturang motion. Anya, maaaring kasuhan ng isang impeachable officer, ngunit hindi maaaring habang ito ay nakaupo sa kanyang pwesto. Git niya, maaaring kasuhan pero habang ito ay nasa pagkatapos ng kanyang tungkulin dahil may mga prosesong hiwalay para sa isang impeachable officer. Narito ang tinig ni Attorney Paul Lawrence Lim. Ngayon, ano ba yung naging basihan ng aming motion to quash? Ang final namin ay based on lack of jurisdiction. Yung mga detalye noon, hindi ipagpaumanhin na lang ninyo ay hindi ko pwedeng masyadong pag-usapan dahil ito ay isang usaping sub judice na. Ang ibig sabihin nasa poder na ng korte at pinagbabawal sa aming mga abogado na impluwensyahan yung magiging disposisyon o pasya ng korte sa pamamagitan ng pananalita sa labas, yung mga statements. Ganun pa man, kaya ko namang ipaliwanag kung ano ba yung basihan na nung aming motion to quash, which is yung lack of jurisdiction. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. Sa Constitution kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash based on lack of jurisdiction. Tinigyan ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Binigyang din pa ng naturang abogado na may far-reaching consequences ang usapin dahil maaaring magsilbi ito na president sa iba pang mga impeachable officials. Kabilang dito ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga maestrado ng Supreme Court. Nais ng defense team na marinig ang oral argument ng magkabilang panig bago pa man magpasya ang korte sa motion to quash para kay Vice President Sara Duterte. At para nga kay Attorney Lim, hindi lamang ito usapin ng kaso ni Duterte kundi maaari itong magkaroon ng epekto sa mga nakaupong impeachable officials sa ating bansa sa hinaharap na panahon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Lim. Na kung bakit importante pag-usapan ito na maigi, kaya hindi naman sa humihingi, aming sinuggest doon na dapat siguro pag-usapan ito ng maigi through oral arguments para both sides, both the prosecution saka yung kami, depensa, ay maaaring magpaliwanag ng aming mga paninindigan tungkol sa isyong ito. Dahil nga, hindi lang naman ang Vice Presidente ang impeachable officer. Sa ating konstitusyon, ang mga impeachable officer, kabilang na dyan ang Ombudsman, yung mga miyembro ng Constitutional Commission, so yan na yung COMELEC, Civil Service Commission, also yung COA, Commission on Audit. Andyan din siyempre yung Supreme Court Justices. At siyempre, ang Presidente ng Pilipinas. Ngayon, I'm sure yung lahat ng mga abogado ay may kanya-kanyang pananaw tungkol dyan at opinion, pero yun nga ang maganda dyan mapag-usapan na maigi dahil napaka-far-reaching, very far-reaching and serious yung consequences presented by this issue. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte.